purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise God. Amang banal, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay lubos-lubos na nagpapasalamat. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God. Sa oras at sa araw na ito na kami, Panginoon, ay dumating sa panibagong araw na naman, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Panibagong Amen. taon Amen. na amin pong lalakbayin. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo po kaming samahan. At kami, Panginoon, ay patuloy na naniniwala, praise God, sa nagdaang panahon ay nariyan ka, O Diyos. Hindi mo kami iniwan ni pinabayaan man. Right, Hallelujah. amen. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng kapagsubukan, mga problema, suliranin, maging karamdaman, ay patuloy kang nariyan, O Diyos, upang ingatan ang iyong mga lingkod, pagalingin ang iyong mga lingkod, O Diyos. At maging sa mga nakikinig sa oras na ito, praise God, i-bless mo maging ang kanilang buong sambahayan ng mga nakikinig ng iyong salita, O Diyos, na iyong salita ang siyang kalakasan, kagalingan, kagalakan, at punong-puno ng pag-ibig at pag-asa. Praise God, Yes, hallelujah. Ngayon pong unang araw sa taong 2021, dalangin namin, O Diyos, na patuloy mong ibuhos ang iyong biyaya at pagpapala sa iyong mga lingkod, sa iyong mga tinawag, chosen people of God. Hallelujah. Right, amen. Praise God. Panginoon, maging sa mga nakabiyo ngayon, O Diyos, sa naaabot ng frequency ng 99.3 FM, sa naaabot ng live streaming, O God, hallelujah, maging sa dako ng iba't ibang bansa, Panginoon, Praise ang the aming Lord. mga kapatid na naroon, patuloy mong ingatan, proteksyonan, Panginoon, hallelujah, at pagpalain. Maging ang magdadala ng iyong mensahe, Panginoon, aming pong Pastor Ping Belmonte, Yes. sa po ng kanyang buong sambahayan, O Diyos, patuloy mong i-bless, hallelujah. Praise At the Lord. maging ang radio station na patuloy mong ginagamit na nagsisilbing channel of blessing tungo sa mga kapatid namin na uhaw sa iyong salita, Amen. sa mga kapatid namin na hindi nakakapag-fellowship, O God, Right. hallelujah, sa mga kapatid namin, praise God, na sabik sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, Diyos, sa Amen. pamagitan ng online na ito, Diyos, hallelujah. Naaabot sila, Panginoon. Maraming salamat. Sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at parangal sa buhay at nag-iisa mong pangalan, in the name of our Lord Jesus Christ, in Jesus' mighty name. Amen. Yes. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, kapatid, sa opening prayer na yung pong ipinaabot sa ating mga tagapakinig. Praise God. At sa pagkakataon din pong ito, ako man po ay labis din pong kagalakan, katuwaan, kasihan sa aking puso Amen. na timely po na nataon yung ating programa, yung The Word, Logos and Dream of God, Friday na New Year, no? Amen. Kaya nga marami tayong nakausap, may iba nakachat natin, iba po ay nag-video call para iparating kanilang mga greetings, kanilang pagbati. Praise God. Salamat Hallelujah. sa ating Panginoon. Praise God na kahit sa ganitong paraan ay ipaparating ang kanilang pong pagmamahal, pagmamalasakit, amen, pag-care sa kanilang mga relatives sa kanilang ginagawang ito na nagpapaabot ng tinatawag na pagbati sa kanilang mga minamahal. Amen. 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 Especially nga po yung pag-celebrate nitong pagsalubong sa bagong taon. Napakarami po. At yan po ay worldwide nga, ika nga. Kaya salamat sa Panginoon sa binigay niya sa atin din na ganito pong pagkakataon na through radio rin po ay patuloy nating pinapabot, pinaparating sa ating mga minamahal at tagapakinig, mga brethren, brothers and sisters, especially po ang salita ng Diyos na manatili, manabik tayo, sabi natin na lagi tayo makapakinig sapagkat ito po yung sabi nga umpisa, start na naman tayo Amen. ng Praise ating God. haharapin 2021 January 1. Praise the Lord. Pagpapala at biyaya ng Diyos ang sumating pong lahat. Amen. Sa pagkakataon ito, tayo pa idarako na sa atin pong isang segment na kung saan ay papamagatan ko po ito na The Warnings of God. Ibig sabihin po, ang Diyos ay may mga tinatawag na warning sa atin. May mga babala, kapatid, beloved. Pero last natin, yung ating last segment, kung maalala nyo nung Sunday, praise the Lord, ay naging paksa din natin yung the word Christmas, no?
Yung salitang Amen. Christmas. Praise God. Christmas with Isaiah. Ibig sabihin yung topic natin noon, hindi pa po, praise the Lord, ipinapanganak noon yung ating tagapagligtas. Parang sa propesya pa lamang, then nagkaroon ng fulfillment ito nung nangyari at naganap na. Amen. Kaya po sa Praise pagkakataong God. ito, amen, sabi ko nga po sa inyo, ito po yung New Year's presentation natin na napakahalaga na bigyan natin ito ng puwang sa ating puso. At tayo po ay magkarinigan at magkakakitaan sa pamagitan nito. May papakinggan natin ang napakabuting balita ng ating mabait na Diyos. Amen. May pamagat dito, ulitin ko, amen, ang babala ng Diyos. So, ang ating pong mga praise God na keywords mula ito sa aklat ng Mateo, Kabanatang 2, mag-umpisa ng 11 hanggang 15. Nais ko po itong ipabasa sa ating pong co-host, Brother John. Praise the Lord. New Testament, chapter 2, verse 11 to 15. Pakibasa, kapatid. Praise God. Hallelujah. Atin pong Amen. basahin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Right, Kristo. amen. Praise God. Ito po ang sinasabi sa aklat ni Mateo Kabanata 2, ang talata po ay 11 hanggang 15. Yes. Praise God. Hallelujah. Sige po. Sabi po dito, at nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria Amen. at nangagpatira pa sila at nagsisamba sa kaniya at pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanila ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. At palibhas ay pinagsabihan sila ng Diyos sa That's panaginip right. Amen. na huwag silang mangagbalik kay Herodes ay nagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Right. Nang mga kaalis nga sila, narito ang isang anghel ng Panginoon Yes. ay napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina Mhm. at tumakas ka hanggang sa Ehipto at dumuon ka hanggang sasabihin ko sa iyo sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y puksain. Amen. Sabi po sa 14, at siya'y nagbangon at dinala ang sanggol at ang ina nito sa kinagabihan at napasa Ehipto. Sa huling talata po, Praise the Lord. at dumuon hanggang sa pagkamatay ni Herodes upang maganap ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Yes, amen. Glory. Atin pong bigyan ng puna ang lahat ng ating napakinggang mga bersikulo. Amen. Praise Praise the God. Lord. So dito, beloved, sabi nga po yung Christmas is past. Okay. Sa pagkataging topic natin yan, nakalipas na, no? Kaya nga tayo po ay hantong na dito sa tinatawag natin na New Year's presentation natin. Na sabi nga po, ng salitang the word Christmas, ulitin ko lang, na pinagdiriwang noong December 24, 25, sunod-sunod yan, amen, tawagan nating holiday season, ay nakalipas na. Amen. Praise God. Para bagang pinadaraan lang sa atin ang mga bagay na yan, na halintulad lang sa mga karanasan, na para bang pagkatapos ng experience mo ngayong araw na to, tapos na to. Then, past na ito. Then, sabi nga po, past in our experience this year. Lumipas na ang ating karanasan ngayong taong ito. Praise the Lord. Amen. Kaya, sinabi rin po, past in the scene before us in the Bible. Ibig sabihin, sinabi rito, nakalipas na ang mga pangyayari sa atin. Amen. Mga Amen. kawalang, sabihin na natin, walang kabuluhan minsan. Mga kahiyang mga ginawang bagay. Kalipas na rin yan. Praise God. Ganun po ang buhay natin noon. Praise God. Amen. Amen. Bago natin po nasumpungan ang katotohanan. Di ba kapatid, na ganun man talagang buhay natin noon? Amen. Parang easy-go-lucky tayo. Praise God. Parang okay lang na pag may maokasyon, praise the Lord. Amen. Mayroon lang kunting maging may pagharap-harapan na, masaya na, o tapos na. Ibig sabihin, napagdiwang na. Pero dapat natin maintindihan, yung buhay na yung kapatid ay nakalipas na. Ibig sabihin, amen, na sinasabi ng Bible,
Purihin ng Diyos bago natin nasumpungan ang katotohanan na dinulot ng Biblia. Kasi ang Biblia ay nagtuturo ng mabubuting bagay para tayo po ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen. Para ba sinasabi, amen, na maring naliligaw muna tayo bago mo nasumpungan ang katotohanan. Parang gano'n. Parang naliligaw muna bago nasumpungan ang katotohanan. Now, amen, may sinabi po na the worship of the wise men came. Yan, mahalaga to. The worship of the wise men came, praise God, after the birth of Christ. Saan nag-umpisa na mag-worship ang mga wise men, yung mga pantas, pagkatapos mga anak. Praise God, ang Birheng Maria noon. Amen. Nag-start po sila ng, amen, ng pag-worship kay Jesus Christ. Hallelujah. Tulad na, praise God nga sa mga pantas ng mga lalaki, at ganoon ang ginawa nila. Na bago dumating ang praise God, pagsamba ng mga wise men na ito, amen, pero pagkatapos na ng kapanganakan ni Jesus Christ. Let's say amen, di ba? Amen. Praise So God. tulad din natin ngayon, yun po ang paglilinaw, yung paglalarawan natin. Mga pantas noon, hindi naman talaga sila nag-worship, sumasamba, pero after ng kapanganakan ng ating dakilang Panginoon, nag-start silang sumamba, at hindi lang pagsamba, meron pa silang mga inaala, yung dedication. Praise God. So beloved, so we are not sure, amen, just how long after His birth. Ibig sabihin, hindi natin sigurado kung gaano kahaba o ilang araw, o ilang weeks bago po, praise God, ang mga pantas ay nakarating doon sa sa lugar na yon ng sabsaban. Amen. Praise God. So, ibig sabihin may mga time, may mga panahon, may mga araw na wala pa silang pagsamba, pag-worship, paghandog. Amen. So, beloved, kaya hindi tayo nakakasiguro kung gaano katagal, praise God, pagkatapos ng kanyang kapanganakan. Napakahalaga. Tayo rin naman, amen, hallelujah, praise God, bago tayo nakalapit sa Panginoon, hindi natin alam. Praise God kung kailan tayo makalalapit. Kaya sabi nga po, may mga katotohanan po na nagwiwik at sabi, ang ibang nga po mga kapatid, bago nakalapit sa ating dakilang Panginoon, nakapaglingkod sa Diyos, hallelujah, ay marami pong dinaanan silang circumstances, mga struggle. Yes, praise Diba? God. Amen. Ang iba naman, bata pa, nakalapit na sila, praise God, sapagkat nakapaglingkod na sila, kasi yung kanilang mga parents, Christian na, manampalataya na. That's right. Nang sila Amen. ay- Hallelujah. Nang sila pa ay lumabas sa mundong ibabaw at sila ay narinig ng kanilang magulang yung uha ng bata, siyempre, after po na ilang araw, praise the Lord, naroon na po yung tinatawag na pagpapasalamat. Praise God. Nag-ando na kanilang pagpupuri, pag-alay, paghandog. Amen. Amen. Kaya nga po minsan meron yung tinatawag na child dedication. Praise God. Kasi kilala nila yung kanilang paghandugan. Alam nila kung saan nila ito ay alay. Amen. At meron naman po na bago po nakalapit sa Diyos, tandaan natin minsan mga 5 years, hindi pa rin yan. Siyempre, kasi walang magagiya yan, magagayad. Ang pangunahin po siguro, praise God, nakakalapit yan pag ang edad mga 9 or 10. Amen. Sa Panginoon, maaring ganoon, 9 or 10. Pero may nagdala. Kaya po may nakalapit sa Panginoon, ang edad nila is mga 10, 11, or 12. Sabihin na natin, brother Jan, may mga 14 or 15, di ba? Praise Iwan ko lang, God. kay brother Jan, kung ilang edad ka bago ka nakalapit sa Panginoon. Ilan? 14. 14. So, imagine, mayroon kang 14 anyos na hindi mo alam kung paano ka mag-worship o sasamba sa Diyos. Amen. Amen. Praise So, ibig God. sabihin, sa Hallelujah. puntong yan, may nakakalapit talaga sa Diyos. At kaya nga doon sa ating pong mga tinatawag na intro na ating pong binuksan kanina, amen, sinasabi doon, praise God, na hindi natin alam kung gano'ng katagal, kahaba. Sila rin po yung mga pantas ganoon. Kasi naglakbay pa sila at saka dumaan pa sila kay Herodes, King Herod. Amen. Kaya po, sa panahon natin ngayon, maraming tao na nakapag-serve sa Panginoon minsan dahil po sa may mga struggle sa buhay, dahil sila ay broken family, lumapit sa Diyos. Amen? Brother Jan, di ba? Amen. Amen. Minsan sila po ay may mga karamdaman, matinding karamdaman, shiver, mga ganoon, matitindi. Lumapit sa Diyos. At doon, yung time na yun, naging way para sila ay makalapit sa ating mabait na Diyos. Amen. Ang iba Praise naman God. po, mga edad na, 60s, 50s. Ako nakalapit sa Panginoon at age of 33, beloved.
At 30 anyos ako noon, year 1991. At kung maalala ko noon, ito po ay August 4, yun, mga taon. August 4, 1991. Tinanggap ko ang amabait na Diyos. Pero imagine na 33 years bago po ako nakalapit sa Panginoon. Siyempre sa taong yan, marami po tayong mga dinaanang mga bagay-bagay sa mundong ibabaw. So, kaya po tayo sa puntong ito na ating po pinag-aralan ang kahalagahan, praise God, ng paglapit sa Diyos. Amen. Ito nga, mayroon nakalapit sa Lord, 50, may 60, di ba? May 70 na. Amen, amen. 70s, yung 70 kasi, eksakto yun doon sa praise God na dapat mong panahon o taon na dapat makalapit ka na. Praise God. Ang iba naman, 75, 80s. Mayroon po tumanggap sa Panginoon ng 80 na. May tumanggap sa Lord, 85. Halos hindi na po makagulapay, pero tumanggap pa rin sa Diyos. Mayroon po binaptize noon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Na talaga hindi na siya makalakad at age of 85. Halos kinarga na. Nakarga ko na po yun, mga kapatid. Then, tinanggap ang Panginoon at nabautismoan sila sa tubig sa pala ng Panginoong Jesucristo. Kaya po, mapapalad po yung mga ganong edad. Meron pa ako na, yung nakita sa isa nating, sa mga churches na mga friend natin na nagbaptize sila, edad mga 95. Amen. Pinagpala pa rin. Nakarating sila, nakahabol. Praise God. Pero mapalad na mapalad. Pero yung kinamatay na kapatid, amen, at sila hindi nakarating doon sa punto, nakapag-repent at nakapagsisi, hindi tinanggap ang Panginoon, ito po'y kahabag-habag. Praise God, sapagkat napakalaga po yung tinatawag na tunay na pagsuko sa Panginoon, paglapit at tinanggap ang Diyos. Then, yung baptism in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So, yun po isang bagay na dapat natin pong maintindihan. Kaya po sinabi doon na hindi sigurado kung 1 taon, 2 taon, may 7 up to 2 years or more, maring tama. Maring 2 taon, 3, 4, 5, na hindi natin alam. Praise God. So, sabi nga po, praise God, when it was time to depart, yan po ang tanong. Amen? Praise God. Praise God. May tanong, ang sabi nga po mga kapatid, when it was time to depart, praise God, kailan daw po yung panahon na para tayo po ay lumisan o umalis? They were one of God. Nabasa natin yan sa verse 12, di ba? Amen. Maging ang mga pantas doon, brother, dyan ay pinalalahanan. Praise God. They were one of God, of being one of God in a dream. Alam niyo ba yon? Sa panaginip po sila, pinalalahanan ng Diyos. Sa pamagitan ng panaginip, mga kapatid, that they should not return to Herod. Amen. Kaya alam mo ba, kapatid, nung beloved, nung time na yun na nalaman na pinanganak na ang dakilang manunubos, ang dakilang tagapagligtas. Praise God. Ultimo, si Herodes po ay talagang pinahanap ang Panginoon. Praise God. At yun na nga, yung pantas, yung tatlong ito, ay nakausapan niya ni Herodes na sabi nga doon na hanapin nyo yung sanggol na to na pinanganak sa kung saan lugar. Kasi alam niya ito yung tagapagligtas Sapagkat sabi niya, gusto ko rin namang handugan siya at ako'y magsamba sa kanya. Pero kabaliktaran po yun yung kanyang puso. Amen. Hindi po ganun ang ibig sabihin niya. Ang layunin lang niya, masumpungan ng 3 pantas na to. Amen. Praise God, yung sanggol na sinilang sabsaban. Praise the Lord. Hallelujah. Nang malaman din niya kung nasaan. Praise God. Kaya nga po, sinabi doon, praise God. Amen. Nang sila po ay masumpungan na po nila yung sanggol, praise God, at sa kanilang pag-uwi, at sa kanilang pagbalik sa kanilang kanyang mga tahanan, kanya-kanyang lugar, alam nyo ba na hindi na sila dumaan doon sa dating way nila? Umuwi na sila sa kanya-kanyang dako ng lugar in another way. Praise the Lord. Amen. Amen. So, yun po yung babala sa kanila, warning ng angel of the Lord. Praise God. So, there are many warnings pala in the Bible, Brother John. Napakarami naman po talagang mga paalala na sinasabi sa Biblia. Hindi lamang isa o 2, napakarami. Mga paalala, mga kapatid, praise God, na para hindi po sila lubusang mapunta sa kapahamakan at kapag sila po ay nalilisya ng daan o katwiran, sila po ay pinapaalalahanan ng Panginoon. Sila po ay, praise God, binibigyan ng tinatawag kapatid na divine instruction para po sila ay huwag mapahamak, mga kapatid. Kaya sabi,
alam niyo ba na hindi lamang po si yung tatlong pantas ang pinalalahanan o nagbigay ng warning ng Diyos sa kanya. Si Joseph pala, mga kapatid, was also one in this text. Ultimo, si Jose ay binigyan ng babala, amen, sa text na binasa natin, at maging si Joseph nga naman, tama po, ay binigyan ng paalala. Praise God. At mababasa natin yan sa verse 13 na yung binasa ng ating kapatid kanina. Amen. But God has a special, mga kapatid, purposes in His warning. Alam mo ba, kapatid, na ang Diyos ay mayroong tinatawag na dakilang layunin kung bakit po siya ay nagbibigay ng babala o paalala, praise God, sa kanyang mga nilika o mga tao. Mayroon po siyang napakagandang purpose o layunin, praise God. Kaya diyan po sa intro natin, nakako tayo ng lead, praise God, na binibigyan dito ng puna at pansin, praise God, ng yung tatlong pantas na to, nang sila po ay mag-worship o sumamba sa Diyos o nag-alay, nang masumpungan na nila ito at nang makita nila yung batang sanggol sa sabsaba na isinilang. Doon nag-umpisa ang kanilang pag-worship sa ating mabait na Diyos. Now, beloved, amen, yung God's warning, amen, tanda natin, sabi dito, are to change the direction of our lives pala. Ibig sabihin, amen, what a beautiful and divine God's intervention sa buhay ng tao. Praise God sa kanyang mga lingkod, mga anak. Sabi nga po, naroon yung mga paalala, hallelujah, na sabi nga po, nababaguhin ang direksyon ng iyong buhay, ng ating buhay. Praise God. Kasi may mga kapahamakan kung tayo po ay mananatili, praise the Lord, amen, sa dating daan o dating nating lakarin, amen. So, mayroon pong tinatawag na kapahamakan, praise God. So, dapat po talaga sundin natin yung paalala o warning sa atin. Kaya po, salamat sa ating Panginoon, hallelujah, kung manatili sa ganun dating way, praise God, hallelujah, ang ating buhay po ay mayroong kapahamakan. Samantalang naririnig na nila, amen, ang mga tinig. Amen? Amen. Narinig na nila ang mga paalala. At sa panahon yun, amen, nakita na ng pantas ang dakilang tagapagligtas. So, yun po ang isang bagay na dapat nating maunawaan. So, sa ganung bagay, sa ganung pagkakataon, yung mga pantas na yun, ang sila po ay binigyan ng warning or babala, nireview nila yung daan o way nila, kapatid. Praise God. At sila ay pumunta doon sa gusto ng Banal na Espiritu na sila ay tumungo. Sabi nga po, kaya kanilang, praise God, hallelujah, siniyasat ang mga daan. Amen. Talagang sinuri ang mga daan, praise God. Sabi nga po, dumating din sila sa Jerusalem, sa lugar na yon. Humantong sila doon, praise God, mga kapatid. At nagsipasok sila sa bahay. At sabi nga po, at nakakita nila ang sanggol. Ito na. Praise God, na kasama, amen, ang kanilang inang si Maria. Amen. Praise God. So yun pala, kapatid, kaya nire-review nila yung daan ng mga, praise God, ng mga pantas na to. Kasi mayroon pong banta, no? So, pagdating nila sa Jerusalem, yun nga, nasumpungan na nila. Kasi nga po, naroon po yung pagsumon sa kanila ni Herod. Summon with Herod, sabi nga po, mga kapatid. Sila ay mga, praise God, pinaghahanap. Pinatatawag ni Herodes. Praise God. Dahil po, siyempre, magkakaroon ng informasyon o hingi sa kanila ng tinatawag info kung nasan yung lugar na kanila pong pinuntahan. Amen? Amen. Praise God. But they did not go back. Praise God. By the same, amen, route. Napaka-wise move din ang ginawa nila. Sumunod sila sa alituntunin. Sumunod sila sa tinatawag na divine instruction o paalala sa kanila ng angel. Praise God. So, sabi po, they did not go back by the same route. Ibig sabihin dahil, praise God, kanilang sinunod, amen, ang paalala, praise God, sa pagbalik, di na sila daraan doon sa, amen, dati nilang dinadaanan. Amen, praise God. Para na rin ito sa kanilang kaligtasan. Purihin ang Diyos na buhay.
Kaya nga po, malinaw po ang sinabi, praise the Lord, hallelujah, na winika at sinabi doon, glory, praise the Lord, na at nung makita ito, praise God, ng tatlong pantas, amen, ang batang at tagapagligtas si Emmanuel, tawagin, Jesus Christ, hallelujah, ay sila po ay sumamba at nagpatirapa sa Kanya. Amen. Sabi Praise nga God. po, Hallelujah. amen, at pagkabukas ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa Kanya ang mga alay na ginto, kamangyan at mera. Ito po yung ginto, kamangyan at mera. Lagi natin narinig yan noon pa man. Maliliit pa tayo, nag-aaral pa tayo, narinig na natin yan. So, praise God. So, nang makapasok sila sa bahay na yon, nakita nila yung batang, praise God, dakilang tagapagligtas, nakasama kanya inang si Maria. Sila po ay nagpatirapa, amen, at sumamba sa Kanya. Tanda natin nang makita na, siya din nagpatirapa at sumamba sa Kanya. Praise God. Kaya ang pagsamba nila after His birth ng ating Panginoon. Amen. Pagkalipas nila ng kanilang, pagkabukas nga naman nila ng kanilang kayamanan, ay kadagli-dagli nilang inialay ito sa Kanya. Praise God, yung alay. Amen. Sabi nga po, they saw the young child. Amen. And Mary, His mother. Praise the Lord. And fell down and worship Him. Praise God, mga kapatid. And when they had opened their treasure, sabi po dito sa English version ng talata, they presented unto Him gifts, gold, frankincense, and praise God, myrrh. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So yun po yung bagay na napakahalaga na nabuksan sa atin. Hindi na sila dumaan sa dating nilang dinaanan noon. Sabi nga po, they did not go back by the same route. Sila po ay dumaan na sa ibang daan na alam na natin na sila po ay magiging safe sa lugar na kanilang pupuntahan. Now, napakalaga pala yung meeting Christ by faith. Amen. Changes the way we think in life. Nang ibig sabihin pala, beloved, ang masumpungan mo ang Panginoon, isang bagay na napakalaga. Ito po, ang masumpungan mo ang Panginoon, praise God, Jesucristo. Praise God na may pananampalataya ka, malaking pagbabago, praise God, amen, o sa pamamaraan ng kanilang buhay. Ibig sabihin, kanila itong natamo, maging tatlong pantas na to, na pumunta doon. Praise God. Yan ang gustong ipinapaabot sa atin, amen, ng ating mabait na Diyos. Praise God sa buhay nating ito.